Noong isang umaga ng Tagsibol, taong 1856, si Samuel Cox, isang ordinaryong magsasaka, ay nagdesisyon na mangaso mula sa kanilang maliit na bahay sa Spruce Hollow, isang lugar na kilala sa kapal ng kagubatan nito. Nang bumalik siya sa kanilang bahay, nadiskubre niyang nawawala ang dalawang anak nila, na sina Joseph, 5 taong gulang, at George, 7 taong gulang. Si Susana, asawa ni Samuel, ay nag-akala na baka sumunod lang sa ama ang mga bata nang hindi niya napansin. Akala niya babalik din agad ang mga ito, pero hindi na muling nakita ng buhay si Joseph at George. Nang hindi makita ang mga bata kahit saan sa paligid ng bahay, nagsimula na magpanik ang mag-asawa. Nagsimula silang tumawag ng mga kapitbahay para tumulong sa paghahanap. Agad na kumalat ang balita sa buong komunidad at sa loob lamang ng ilang oras, dose-dose ng tao ang nagtipon sa kanilang lugar para maghanap sa kakahuyan. Malalim at madilim ang kagubatan ng Spruce Hollow, kaya't mabilis na lumaki ang takot at kaba sa puso ng mga magulang. Sinuong ng mga naghahanap ang bawat sulok ng kagubatan, mula sa maliliit na ilog hanggang sa matatarik na bangin. Naghanap din sila. Lahat ng butas, lahat ng posibleng taguan ng mga bata ay sinuri, pero walang bakas na natagpuan. Lumipas ang mga oras at naging araw. Hanggang 2 linggo na silang naghahanap, pero hindi pa rin makita si Joseph at George. Paglipas ng mga araw, unti-unting nababalot ng kaba at pag-aalinlangan ang mga tao sa komunidad. Isang teorya ang lumutang, baka nalunod ang magkapatid sa Bob's Creek, isang ilog na puno ng matinding agos ng tubig dahil sa tunaw na yelo mula sa taglamig. Malakas ang agos ng ilog at halos imposible para sa 2 bata na tawirin ito. Ilang beses nilang tinangkang hanapin ang mga katawan sa paligid ng ilog, pero wala pa ring nakita. Habang tumatagal ang paghahanap, nagsimulang bumaling ang mga mata ng mga tao kay Samuel at Susana Cox. May mga nagsabi na baka sila mismo ang may kinalaman sa pagkawala ng mga bata. Ang ilang kapitbahay ay naniniwalang posibleng pinatay ng mag-asawa ang kanilang mga anak para humingi ng simpatya at donasyon mula sa mga tao. Sinuri ang kanilang bahay, ang bakuran, at ang hardin. Pero kahit anong paghahalughog nila, wala silang natagpo ang katawan ng mga bata. Sa kabila ng lahat ng haka-haka, patuloy pa rin ang paghahanap. Kahit mga kakaibang paraan ng paghahanap ay sinubukan. May isang mangkukulam mula sa Somerset County na inupahan para hanapin ang mga bata gamit ang mahika. Pero kahit siya, walang natagpuan. Sa gitna ng pagkabigo ng paghahanap, isang magsasaka na nagngangalang Jacob Debert mula sa malapit na lugar ang nakarinig ng balita tungkol sa mga nawawalang bata. Isang gabi, pagkatapos niyang marinig ang tungkol sa insidente, naikwento niya sa kanyang asawa na siya ay nanaginip tungkol sa mga kinaroroonan ng mga bata. Sa mga araw na sumunod, nagsimulang managinip si Jacob ng isang kakaibang eksena. Sa kanyang panaginip, naglalakad siya sa isang makipot na daan sa kagubatan. Nadaanan niya ang isang bangkay ng usa, isang sapatos ng bata, at isang malaking puno ng birch na bumagsak. Sa bandang huli ng kanyang paglalakad, dumating siya sa isang maliit na ravine sa ilalim ng mga punong birch. At doon, nakita niya ang katawan ng mga bata. Paulit-ulit niyang napapanaginipan ng eksenang ito. At sa 3 gabi, sinabi niya ito sa kanyang asawa. Nang maramdaman niyang maaaring totoo ang kanyang panaginip, sinabi niya ito sa kanyang bayaw na si Harrison Wysong. Si Harrison, na pamilyar sa kagubatan, ay nakilala ang mga elemento ng panaginip ni Jacob. Nagdesisyon silang maghanap sa lugar na tinutukoy ng kanyang panaginip. Noong May 7, 1856, nagsimula silang maghanap. Naglakad sila sa kagubatan. Tinitignan ng bawat detalye mula sa panaginip ni Jacob. Pagkatapos ng ilang oras, nadaanan nila ang bangkay ng isang usa. Di nagtagal, nakita rin nila ang sapatos ng bata na nasa tabi ng isang bumagsak na puno ng birch. Palakas ng palakas ang kaba ni Jacob habang papalapit sila sa maliit na ravine. Pagdating nila doon, totoo nga, nandun sa ilalim ng mga punong birch ang mga katawan nila Joseph at George. Parehong nasa lupa, walang buhay. Ang kanilang mga katawan ay tila payapa sa kabila ng mga araw na walang pagkain na tubig.
ang kalungkutan ng komunidad. Agad din lang iniulat ang pagkakatuklas ng mga katawan. Ang balita ay kumalat ng mabilis sa buong komunidad at sa araw din iyon, nagsimulang tumunog ang mga kampana sa simbahan at paaralan mula Pavia hanggang sa mga malalayong bayan tulad ng Bedford at Altoona. Lahat ay nagluksa para sa pagkawala ng magkapatid na sina Joseph at George. Dinala ang mga katawan ng magkapatid pabalik sa kanilang bahay at doon sila inilibing sa Mount Union Cemetery. Naging isa itong malalim na trahedya para sa buong komunidad. Walang makapaniwala sa kakaibang pangyayari mula sa kanilang pagkawala hanggang sa kakaibang panaginip na nagdala sa pagkakatuklas ng kanilang mga katawan. Noong 1906, sa ika-50 anibersaryo ng pagkawala ng mga bata, nagtipon-tipon ng komunidad para makalikom ng pondo upang magtayo ng isang monumento para sa magkapatid. Taong 1910, nagawa na nila itong maitayo sa lugar kung saan natagpuan ang mga katawan ng magkapatid na higit 50 taon na ang nakalipas. Sa mga nakararaang taon, maraming bisita ang pumunta sa monumento upang mag-alay ng mga laruan tulad ng mga stop toys at kotse. Bagamat hindi ganitong uri ng mga bagay ang paglalaruan ng mga bata noong 1856, pinakita nito kung paano nadama ng mga tao ang bigat ng trahedya. Ang pagkawala ng magkapatid na sina Joseph at George Cox ay naging bahagi ng alamat ng lugar. Isang paalala ng mga bagay na maaaring mangyari sa kagubatan, misteryo, trahedya, at ang kakaibang paraan ng pagtuklas ng kanilang mga katawan. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Sana ay napukaw ko ang inyong interes. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito si Tito Val, nagpapaal.